Hello guys, ngayon ay magpapalit po tayo ng coolant ng Honda Brio Amaze 2015. So yung petcock po niya ay makikita po sa driver side. Kung nasa harapan po kayo, nasa may kanan na banda po ng radiator. By the way guys, dapat malamig yung makina bago kayo magpalit ng coolant. Buksan na po natin yung petcock. Maglagay lang po kayo ng planggana sa ilalim para masahod po yung coolant. Bahagyan nyo rin pong buksan yung radiator cap para mas maganda yung daloy. Tanggalin naman po natin yung reservoir gamit ang 10mm na box wrench. So may nalagay pala ako ditong ibang brand ng coolant kaya papalitan ko na rin siya. Inspeksyonin po natin yung radiator cap, kung maganda pa yung spring at saka yung kulay niya. Ito naman yung loob ng radiator, maganda naman ang kulay. Ito po pala yung coolant na gagamitin natin, Honda Type 2 coolant. So ito po yung recommended ng ating So 4 na litro po yung ating pinili mula sa Shopee. Link in the description below po. Ayan, mukhang na-drain na po lahat. Isarado na po natin yung petcock. Ayan, napakadumi po ng coolant natin. Pula na po siya, hindi na blue. Yan, isama din po natin yung nasa reservoir na coolant kasi nasagulan niya ng ibang brand. Gamit po tayo ng distilled water pang flushing. Lagyan na po natin siya ng distilled water. Gumamit lang po kayo ng imbudo. Mura lang naman yan guys. So dito hindi nakita guys, pero nilagyan ko rin ng tubig yung reservoir para pag kinulang siya doon sa loob ay hihigop siya sa reservoir ng tubig. So mahigit 3 litro po yung nagamit na tubig. Start na po natin ang engine at painitin ang makina para umikot yung tubig dun sa loob ng cooling system ng ating makina. So mas maganda po kung meron tayong OBD2 scanner. Sa akin po ay gumamit lang po ako ng Bluetooth na scanner para makita natin yung temperatura ng makina. Yan po, nasa 49 degrees Celsius yung kanyang initial temperature. Mapapansin po natin yung radiator niya ay hindi umiikot yung mga fans. Sa model na ito, meron siyang 2 fans. So para mas madaling umikot, i-on po natin ang aircon. So para meron siyang load at umikot yung 2 fans. At pati yung kulang din sa loob ay umikot.
Okay, so naabot na niya na po yung warm na temperature niya. So 80 to 90 degrees Celsius. Pwede na natin pong patayin ang makina. Hawakan po natin yung hose at mainit siya. Ibig sabihin mainit pa po ang makina. Palamigin lang po natin ng mga ilang oras. Pag malamig na po yung hose, pwede na po natin buksan yung radiator cap. I-drain naman po natin yung flushing na tubig. So kung gusto nyong i-flushing pati yung sa loob ng engine block, nasa likod po yan ng left side ng makina. Pero yung sa akin hindi ko ma-access kaya hindi ko na lang siya tinanggal. Malinaw na po yung tubig kaya ngayon ay engine coolant na yung gagamitin natin. So nagamit ko po dito ay 3 litro. So yung nasa engine block po pala ay mga nasa 500 ml. Pero malinis naman yung nailabas na coolant na flush. Kaya diretso na lang natin ilagay yung coolant. Lagyan din natin po yung reservoir hanggang sa max level. Pagkatapos po ay pwede na natin i-test drive. So pagkatapos nyo pong i-test drive, i-check nyo po yung level ng coolant. Pag lumamig na po yung makina. So ganoon lang po guys. Thanks for watching. Update ko kayo kung masira yung makina ko. Sa tingin mo, parang ba ko ba? Thanks, bye. Automatic.